wala kang pamilya o mga kakilala rito. At wala ka ring visa. Kaya, pag wala kang nakuhang trabaho, illegal ang stay mo. Pero huwag kang mag-alala. Matutulungan naman kita. Pwedeng umikot ka? Huh? Marami sa mga guest namin ang galing sa alta sosyedad. Importante ang itsura ng empleyado. Walang halaga ang pride mo kung kumakalam naman ang sikmura mo. Kailangan mo ng kumpanya mag-i-sponsor ng work visa. Tama ako, di ba? Nakita ko sa resume mo na sa motel ka umuwi. Kawawa ka naman. Maganda ang katawan mo. Wag. Kailangan mo gamitin mo na kung anong meron ka. Di ba? Tama na. Tama na. Dapat marunong ka dumiskarte. Wala kang tinapos, kaya pumayag ka na sa gusto ko. May kapalit mo ako eh. Hindi ka na mahirapan magtrabaho. Sandali lang to. Ano ba? Sige na, pumayag ka na. Ano ba? Pakimpot ka pa. Bakit? Nagulat ka ba sa akin dahil pumalag ako sa'yo? Ayos lang kayo. Ayos lang ako dito. Gawain mo ba to? Mabuti na punta ako dito at naturuan kita ng leksyon. Aray! Wala kang moto! Sabihin mo ng lahat ng gusto mo. Dahil lumaki ako sa hirap. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Wala akong mga magulang. Kaya ako naging ganito. Oo, sa motel ako nakatira. Ano naman ngayon? Hindi yung dahilan para bastusin mo ako. Wala kang karapatan para baguhin ang pagkatao ko! Anong nangyari? Ayos lang kayo. Tanungin niyo na lang siya. Mahirap makakuha ng trabaho ngayon. Kaya siguro inakit niya ako. Tara na. Ano talagang babaeng to ah. Anong sabi mo? Ano gusto mo sa akin? Pera? Kabisado ko mga babaeng kaya mo. Ikaw ang nangakit pero sasabihin mong inosente at ma-blackmail mo ako? Magkaroon ka ng konting pride ha? Hoy! Anong klaseng tao ka? Bitiwan mo ako! Bitiwan niyo ako! Para kang babaeng bayaran. Buisit! Magbabayad ka! Bitawan niyo ako! Walang niya ka. Sabi ng Japan Cultural Center, may babae raw na makakatulong sa atin. Ano? Talaga? Oo, tawagan daw natin siya agad. Akin na yan. Tatawagan niyo si Mr. Ano John? na asawa ko? Hello? Ano yan?
Oh, ano nangyari sa'yo? Kanina ka pa hindi sumasagot eh. Binigay na ni Director Choi yung list. Hindi ka raw niya makontak. May meeting daw siyang pupuntahan. Asan ka ba, ha? Ano bang ginagawa mo? Unahin mo na yung balita. Anong balita? Sabi ng Japan Cultural Center, may babae na nakalungkot sa Japan. Hello? William? Tatawagan kita. Ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Makakatayo ka ba? Shatakai ne. Baka nanto. Sandali lang! Miss, teka muna! Baliw ata to. Bakit ba niya ako sinusundan? Sandali lang. Gusto lang kitang tanungin. Yung salita mo kanina, Hakata dialect yun, di ba? Ano naman ngayon? Okay. Makinig ka sa sasabihin ko. Kailangan ko ng marunong mag-Hakata. Isang babaeng under 35 years old. At bonus na kung maayos ang itsura niya. Maayos ang hitsura? Sorry, hindi ako interesado. Baka pumasa ang itsura ko sa standards mo, pero hindi mo magugustuhan ng personality ko. Saka isa pa, hindi nga kita kilala eh. Paano ko susundin ang mga utos mo? Miss, William Zhang ang pangalan ko. Sige na. Mag-usap tayo. Unang best hotelier ng Korea, William Zhang, binoto ng 2 milyong hotelier. The new leadership and management philosophy of hotelier William Zhang. Hotelier William Zhang, rewriting Hotel A's blueprint. New leadership, Hotel A's Director William Zhang. Growth sales for Hotel A, first and second half of 2010. Talagang kakaiba siya. Magaling. Lalo na sa pagmamanage ng mga tao niya, yun ang susi sa maayos na hotel operations. Si William Zhang ang pinakamagaling sa human resources. Madali sa kanyang solusyonan ng mga problema. Ang kailangan sa project na to, magawa ng Hotel A ng bagong concept at makumbinsi si Director Zhang dito. Pag nagawa natin yun, magtatagumpay tayo. Sabi nga, pagdating sa hotel business, sa tao nakasalalay ang lahat. Kailangan bumuo ng planning team. Hindi basta-basta ang kalaban natin. Anak, si William Zhang ba ang dahilan kung bakit napili mo ang Hotel A kumpara sa iba? Opo. Kahit hindi ko pa siya nakikilala, sa tingin ko si William Zhang ang may hawak ng lahat. At iyan mismong dahilan kung bakit mahihirapan tayo dito. Dahil sa kanya. Dahil sa kanya, mukhang marami din ako matututunan. Pero ang asawa niya, ibang kwento rin. Opo. Di ba isa siyang sikat na celebrity? Hindi maganda ang balita, ha? Pero ang bilib ako, kahit ganun ang personal life niya, hindi naapektuhan ng trabaho. Siya ang una kong kakausapin sa oras na maa-announce na natin ang posisyon ko. Tama ka dyan. Ang pagkumbinsi kay Director Zhang, parang pag-akyat ng bundok. Pwede ko siya piliting akyatin. Pero pwede ko na siya sandalan, di ba? Nakikita mo na kung paano makipagtrabaho sa iba. Nagmamature ka na. Matagal ko na rin tong pinag-aralan. Napag-isipan ko na. Oo nga pala. Kailan ka mag-aasawa? Hindi na ako bumabata, ha? Ewan ko po. May iniisip ka na ba? Nakikita ko sa mukha mo. Hindi naman. Kasi may sarili siyang pananaw sa mga bagay-bagay. Magkaiba kami. Ang isang asawa ang nagpupuno ng kawalan mo. Nung mamatay ang mama mo, kung di ko siya nakilala, hindi ko maiangat ng ganito ang kumpanya.